Tingnan nyo to mga minamahal, itong kajijimunyuhan, itong katang-inahan, sa madaling sabi, itong kakupalan ni Bato de la Rosa. Alam nyo, sa madaling sabi, sign of guilt na to eh. Yung accusation ni Kerwin Espinosa sa kanya na talagang na-triggered siya ng sobra-sobra, sign of guilt na to mga minamahal, hindi ba masikmura? Na totoo yung sinabi ni Kerwin kung kaya't namimersonal ka na ng atake? Sa madaling sabi mga minamahal, pwede niya naman tong itanggi ah. Ay, hindi totoo yung sinabi ni Kerwin. O, pinupolitika lang ako, gawa-gawa niya lang yan, halatang ano lang yan, inutusan. Pwedeng ganun eh. Pwede mong i-deny. Kaso yung mag-aamok ka ng suntukan, lintik ka talagang kupal ka. Mga minaman, nag-aamok ng suntukan. Tingnan nyo to ha. Basahin natin. Sabi ni Bato de la Rosa, mga minamahal, October 11, 2024, kahapon. 11 ba kahapon? Hindi, nung isang araw, sorry, 13 na pala ngayon. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka, masyado siyang sinungaling. Hindi ba dapat si Kerwin ang magsalita niyan? Alam niyo mga minamahal, hindi naman to si Kerwin Espinosa, yung tipo ng taong pinakanta lang. Talagang itong taong to, parot. Yung tipong merong nalalaman pero pinili niyang manahimik nung panahon ninyo kasi kinukupal nyo. Pinagbabantaan ninyo, ang dami niyong sinasabi, syempre idadawit yung pamilya, kahit na sino naman gagawin yung pinag-uutos nyo eh. Diba mga minamahal? Gusto mo ba? Sumunod ka sa tatay mo? Gusto mo ba yung anak mo, yung asawa mo, madamay sa issue na to? Walang may gusto nun. Diba? Lalo pat sila ang nasa poder ng mga halimaw noon. Walang may gusto ng ganun mga minamahal. Ang hirap naman ng sumalungat ka sa agos ng mga panahong iyon. Di ba? Walang choice si Kerwin. At alam nyo ni Dilima. Kasi mismo si Ronnie Dayang, yung mga high-profile inmates, si Rafael Ragos, ginamit din ninyo against kay Dilima para mag-testify na talaga siya ay drug lord. Mag-testify na siya ay tumatanggap ng mga bribery money. Ganun kayo kakupal. Kasi gusto nyo ilaglag si Dilima kasi gusto niyang paimbestigahan yung Davao Death Squad ng Davao. Diba? Yun yung pinakapunto nun. Kung kaya't nag-aamok kayo kay Dilima, galit na galit kayo. Kasi yung peking war on drugs ninyo, bistado. Smoke screen lang ninyo yan. Kasi yung totoo, kayo di umano, according kay Archito, kay Arturo Las Cañas, kayo yung merong can factory ng droga na pinapalibot sa buong Asia, especially doon sa Malaysia. Ano? Di sa akin ang galing yun ha, nanggaling yun kay Arturo Las Cañas. Diba? Kaya nga si Arturo Las Cañas nagtatago, lintik na yan. Diba? Nagtatago doon sa sa ibang bansa. Alam niyo mga minamahal, di din naman ako pabor sa ginagawa ni Arturo Las Cañas na nagtatago siya, pero lintik wala din naman siyang choice eh. Kasi pag hindi siya magtago, gaganunin siya. Hahabulin siya. Diba? Ang ina nito ni Bato de la Rosa, kupal talaga. Ito mga minamahal, itong statement ni Bato de la Rosa, isa po ito na patunay na wala siyang pakialam sa humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na napatay during their halimaw era. Wala siyang pakialam, hindi niya man lang pinakinggan. 'Di ba? Yung hinaing ng taong bayan. Ito, sign of guilt na to mga minamahal. Sabi nga ni Erin Tanyada, guilty. Halata naman kasi mga minamahal na may admittance ng sign of guilt dito si Bato de la Rosa. 'Di ba? Sa halip na magbigay ng solusyon sa mga problema, mas pinili niya pang magbigay ng banta. Ito mga minamahal hindi lang to banta kay Kerwin Espinosa. Banta na din to sa mamamayang Pilipino na against sa kanya. Kaya bawal sumalungat sa kanya. Kasi meron na siyang banta, nagbabanta na siya. Pag nakabalik yan sa pwesto, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, iisa-isayin tayo niyan. Oo. Diba ang kupal na itong tanginang to? Lintikan talaga tong hayop na to. O ngayon, tingnan natin tong balita. Ito kasi yon sa mga hindi nakakaalam. Basahin natin Sabi ni Kerwin sa House Squad Committee na to, Bato pressured me to pin down Dilima. And Dilima knows that. Alam ni Dilima yan. Pero wala namang choice. Si Dilima din noon, kundi talagang makulong talaga siya. Kasi wala ang dami nag-testify against sa kanya. Gumamit sila ng mga high-profile inmates. Gumamit sila ng mga police. Ginamit nila yung ibang mayor. Ginamit nila yung mga source nila. Mga resource nila para hilain pababa itong si Leila Dilima. Pero dahil nga sa tagal din ng panahon at medyo parang nagsisisi na konsensya
Yung iba, umamin. Katulad ni Ronnie Dayang, yung driver niya, umamin. Ano yung sabi? Hindi totoo. Na-pressure lang siya during that time. Kaya nga na-absuelto sa kaso si De Lima. Na-absuelto. 3 drug case niya yun ha, partida. 3 drug cases yun, absuelto siya. Medyo matagal nga lang dahil putang ina, 7 taon. Da? Sabi dito, confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa on Friday said former Philippine National Police Chief and now Senator Bato de la Rosa had threatened him into naming then Senator De Lima as a protector of illegal drug syndicates, claiming that the government war on drugs was just a tool to browbeat former President Rodrigo Duterte's critics. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, itong tinutukoy nilang war on drugs, it is just a smoke screen. Sino ba yung malaking taong nahuli dyan sa war on drugs nila? Di ba wala? Lahat nakatsinelas, blue collar, tricycle driver, construction worker, mananahi, manlalaba, mga mababang uri ng tao. Yun yung laging natitirada ng war on drugs niya. Ang iba nga, hindi nga talaga gumagamit. Natsyempohan lang talaga. Na napagtripan dahil sa hanap buhay ng yung mga pulis, hindi naman talaga kriminal yan eh. Tinuruan nyo lang maging kriminal dahil sa reward system ninyo. Mga buwaka ng inang shit kayo. Diba mga minamahal? Tinuruan yung maging kriminal yung mga pulis na gusto lamang tumulong sa ating bayan dahil ang usapan dito ay pera, buwaka ng lintik talaga tong administrasyon ni Digong eh, no? Sumasakit yung brains ko. Grabe. Tapos ngayon, nabistado kayo, kanya-kanya kayong hugas ng ano ninyo, ng mga pinggan ninyo. Ay, kupal. Kupal. Kupal yun. Facing the House Quad Committee looking into the government war on drugs and crime linked to the Philippine Offshore Gaming Operators or POGO, Espinosa said he also believed that Duterte himself had ordered the killings of his father. Kasi yung tatay niya, si Roland ba, mga minamahal, hindi ko na nakalimutan ko na yung pangalan, yung tatay niya, pinatay din. Ambush yun. Kasama din yung yung isa pa, yung kilalang pilido din na malapit din sa kanilang lugar, naging mayor din, inambush din yun. Nakalimutan ko na yun, mga minamahal, yung pangalan na yun. Comment nyo na nga lang din, 'di ba? Tapos, hindi lang yun, mga minamahal. Mayroon din silang mga ginamit, yun na nga, yung mga high-profile inmates, yan. Tapos, ibang PNP, also Rafael Ragos, Ronnie Dayang. Kung matatandaan nga ninyo, sa Bilibid, nagkaroon ng riot. Kasi, pinipilit nila na mag-testify sila against kay De Lima. Eh, yung isang kupal, umagri. Tapos yung iba hindi. Eh, yung isa nakaligtas, buhay. Yung iba na hindi umagri, pinakitaan nila na ito yung pwedeng gawin sa inyo. Kaya nga may namatay sa Bilibid, di ba? Riot sa Bilibid. May nagkaroon ng saksakan. Kaya yung mga taong nabuhay doon sa Bilibid na yun, yung sa riot na yun, nag-testify na lang against kay De Lima. Kahit alam naman nila yung totoo na walang kinalaman dyan si De Lima. Kasi tinakot sila eh. Nandun na sila sa gusto niyang mabuhay, sige, magsalita kayo against kay De Lima. Diba? So yun. Rolando nga. Who was shot dead while detention at the latest sub-provincial jail Baybay City in November. So the National Bureau of Investigation had previously declared the killing of the case of Robot Espinosa, who is running mayor in Albuera. Meron pang isang mga minamahal, yung nandun din sa Albuera. Yung parang naging mayor din ata yun na pinasabugan nila ng granada mismo sa bahay. 'Di ba? Okay. Espinosa, who is running for Mayor Albuera, said De La Rosa pressured him into linking Cebu businessman Peter Lim,
former Leyte Vicente Velasco, retired Brigadier General Lot, and among others, and drug trafficking. So ordered me to admit that I was involved in that illegal drug trade in the Philippines and implicate Peter Lim and Leila de Lima to pin them down. Espinosa told the House Super Committee led by Siargao del Norte Representative Ace Barber, the chair of Committee of Dangerous Drugs. I was shaken at that time. I didn't know what to do. He said that if I do not follow the plan, I will end up like my father or member of my family will also be killed. So, no choice, itong si Espinosa. Kahit nga din mga minamahal, si Espinido, di ba? Yan din yung sinabi niya eh. Si Espinido, tapos yung drug reward money, di ba? Sinabi na yan ni Espinido, mga minamahal. Actually, si Espinido, maganda naman yung tungkulin niya na ginawa sa mga Duterte. Ang hindi niya lang nagustuhan, bakit daw kasi merong favoritism dito sa mga narco-lists. Di ba kapag sinabing war on drugs, dapat lahat. Dapat lahat, ano yan. Ang nangyari, mataas din kasi yung ego ni Espinido. Yung lieutenant ba yun? Colonel? I don't know. Basta yung nagsalita din dyan sa House Quadcom. Si Espinido, ang sabi niya, okay naman sana. Ang problema kasi, may mga pangalan sa narco-list na pinapaboran ni Digong na wag yan. Yan. Eh, nung natunugan na ni Digong na parang hindi na sumusunod si Espinido kasi medyo labag sa kanyang kalooban na bakit may favoritism sa war on drugs, abay, ang ginawa nila, in-involve si Espinido doon sa Malaysian, na yun, keme-keme, Malaysian issue na yun. Na parang sabuatan sa basta yan, na-involve siya doon sa mga kaso-kaso na yon. So ngayon, si Espinido, napilitan na magsalita dito sa House Quad Committee. So nagulat nga din ako na kakabanggit niya pa lang kay Espinosa, tapos yung isang, yung inambush din nila, yung binato nila ng granada sa bahay, ay yung namatay din, mga minamahal. Yung kilala din ng pangalan na yun kapag yun, Kuliling ba yun? Basta yun, yung na yun, nakalimutan ko yung pangalan ng taong yun. Comment nyo na lang kung sino yun. Eh, yun po yung kanilang mga dinali. So ngayon, aminado din naman itong si Espinido. Pero mga minamahal, maganda to, magandang development to, itong mga sinabi nila, dahil nga ito po ay isang malaking patunay na yung war on drugs, the former President Duterte, is just a smokescreen and pwede din itong magamit, mga minamahal, against sa kanya sa International Criminal Court. Kaya nga, I think, minamadali na to ng House of Representatives, kahit naka-recess sila ngayon, nag-hearing pa din sila. Kasi kailangan nilang makakuha ng konklusyon. Kasi kapag hindi sila nakakuha ng konklusyon para makapagkaso sa mga kupal na to, ay malalagot din sila pagdating ng panahon kapag nakabalik yan sa pwesto. Diba? So, yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.